Buong pamilya pinatay sa sariling tahanan. Ang Visconde Massacre, ang trial of the century ng Pilipinas. Isipin mo, isang ordinaryong gabi noong June 30, 1991 sa isang tahimik na subdivision sa Parañaque, isang ina at dalawang anak na babae natutulog ng mahimbing sa kanilang bahay. Walang forced entry, walang nakarinig ng ingay. Kinabukasan, natagpuan silang lahat patay. 49 na saksak sa katawan. Ang isa sa kanila ay ginahasa muna bago pinatay. Ang ama, nasa Amerika, nagtatrabaho. Ito ang Visconde Massacre, ang kaso na tinawag na Trial of the Century dahil sa mga mayamang sospek, star witness at hustisyang animoy ipinagkait sa karapat-dapat. Sino ba talaga ang pumatay sa pamilya Visconde? Si Estrelita Visconde, 49 years old, kasama ang kanyang mga anak na sina Carmela, 19 years old, at Jennifer Ann Marie, 7 years old, ay naninirahan sa 80 Vinson Street, BF Homes, Parañaque. Si Lauro Visconde, ang ama at asawa, ay nasa Estados Unidos noon para sa trabaho bilang kusinero. Noong gabi ng June 29 hanggang 30, 1991, may nangyaring karahasan sa loob ng bahay ng mga Visconde. Si Estrelita ay nagtamo ng 13 saksak. Si Carmela, ang panganay, ay unang ginahasa muna bago nagtamo ng 17 saksak. Si Jennifer naman, ang bunso, ay nagtamo ng 19 na saksak. Walang ninakaw na mahalagang bagay. Mukhang personal na galit o revenge ang motibo. Nang makauwi si Lauro, halos mabaliw siya sa sakit. Nag-report siya sa polis pero mabagal ang investigasyon. Pero noong 1995, biglang na-solve ng NBI ang kaso. Ipinresenta nila ang star witness na si Jessica Alfaro, isang dating asset ng NBI na nagsabing nakita niya raw ang nangyari. Sabi niya, si Hubert Jeffrey Webb, anak ng dating senador at aktor na si Freddie Webb, kasama sina Antonio Tony Boy Lejano II, Michael Gatchalian, Hospicio Pike Fernandez, Peter Estrada, Miguel Rodriguez at iba pa ang pumasok sa bahay. Ginahasa raw nila si Carmela, pinatay ang lahat at si Police Officer Gerardo Biong ang tumulong para itago ang ebidensya. Noong 1995, na-file ang kaso ng rape with homicide. Nagsimula ang mahabang trial sa Parañaque Regional Trial Court. Umiiyak si Lauro Visconde sa korte. Hustisya lang ang hangad ko para sa aking pamilya. Bakit ganito? Noong January 4, 2000, pagkatapos ng 4 na taon ng pagdinig, nahatulan ng guilty si Webb at ang kanyang mga kasamahan. Reklusyon, perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Kinumpirma ito ng Court of Appeals noong 2005. Si Biyong naman ay nahatulan bilang accessory sa krimen. Subalit may malaking twist. Nag-apela sa Supreme Court ang mga akusado. Nag-request si Webb ng DNA test sa semen sample mula kay Carmela pero nawala raw ang specimen sa NBI. Noong December 14, 2010, sa isang 70-page decision, inabsolved ng Supreme Court si Webb at ang 6 pang akusado. Ayon sa korte, hindi sapat ang ebidensya ng prosecution at hindi credible ang testimonya ni Alfaro. Meron daw inconsistencies at prior knowledge sa kaso. Habang si Webb naman ay may solid na alibay dahil may US travel records at passport stamps siya at hindi napatunayan ang guilty beyond reasonable doubt. Samantalang si Biyong nanatiling nakakulong ng ilang taon. Ang hatol, sa huli, acquitted ang lahat ng principal accused noong 2010 dahil sa reasonable doubt. Hanggang ngayon, walang ibang nahatulan sa kaso. Si Lauro Visconde na labis na nagdusa ay namatay noong 2016 nang hindi pa rin ganap na nakakamit ang hustisya ng kanyang pamilya. Ang kaso ay nananatiling isa sa pinakakontrobersyal sa Pilipinas. May nagsasabi na wrongful conviction mula simula. May nagsasabi naman na impluensya ng mayayaman ang nagligtas sa mga
akusado. Sa likod ng madugo at mga saksak sa isang tahimik na gabi sa bahay ng mga Visconde, mananatiling lihim ang katotohanan. Ang hustisya ba ay para lang sa mayaman at maimpluwensya?